Sakit ni Marcos Jr. lumalala na. Naku po, eto na nga ba? Ito na ba yung tinatawag na karma is real? O sadyang matagal na talagang may sakit etong si Pangulong Bongbong Marcos at mas lalo nang lumalalaho ngayon. Yan yung mga pag-uusapan natin, mga banateros, mga kabiyaya. Isang tawa muna dyan. So yun ang mga banateros, mga kabiyaya. Ito, pag-uusapan ho natin itong ito yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay palala na ho ng palala. At siguro, hindi inilalabas ito sa ibang mainstream media at hindi ibinabalita kasi baka mamaya pagtawanan sila or anong mangyari sa kanila. Kaya ito po ay atin na hong ilalabas ngayon at talagang grabe sa paglala ng karamdaman ni Marcos Jr. Sobrang lala. No? So ano po bang sakit ito? Mamaya natin ho tatalakayin yan at ipapakita ko sa inyo. Pero mamaya, bago tayo mapunta doon sa mga vlog na yan, may mga papakita muna ako sa inyo mga picture. Yan, katulad nitong salot na to. Utang ina, lakas ng loob niya, no? Sabi niya, taob mga salot. Utang ina, ikaw yung salot sa lipunan, gago. Gago ka ba? Hindi mo nakikita sa bagay, yung mga, di sa totoo lang ito, Ang demonyo, ang ginagawa kasi ng demonyo, ay palagi nilang ipinamumukha sa tao na sila yung matuwid, sila yung tama, dapat maniwala ka sa kanila. Yan yung pinapakita ng mga demonyo kadalasan. At may kita mo alam mo yung tipong nagpapaka-perfecto sila sa mata ng tao. Pero sa panahon natin ngayon, alam na natin kung sino yung mga demonyo at tudas sa gobyerno. So isa dito si Hontiveros. Ito yung tao na pinanganak na hindi makabasag pinggan. Katin ng kilay ko. Ito yung politiko na yung tipong hindi siya parang hindi niya kaya makabasag ng pinggan sa sobrang perpekto niya. Ang masama dito, no, sa katangahan ginagamit niya ngayon kasi tatakbo kasi ito ng 2028 Tatakbo to ng 2028. Alam naman natin wala tong pag-asa manalo, wag lang kontrolin ng COMELEC ang mangyaring butuan. Tatakbo to ng 2028 kaya todo ngayon todo pasikat, todo papansin. Oo. Todo papansin, todo pasikat sa taong bayan para syempre sa darating na 2028. So ngayon, eto na. Gagamitin niya tong mga tao na nakapaikot ngayon para sa kanyang ang tawag doon, kanyang pangangandidato or panghihikayat sa taong bayan na iboto siya. Ang masama kasi dito, kung yung kay Alice Goo, kay Cassandra Ong at kay Attorney Harry Roque, pwede mong gamitin yun na ikaw yung parang nagpursigi na pakasuhan mo sila. So walang problema yun. Pero dito magkakaproblema ka. Kasi etong ginamit mo na si Pastor Apollo Kibuloy, unang-una, mas dihamak na mas marami pang natutulungan sa iyan. Pangalawa, may isa kang testigo na bumaliktad sa'yo na binabayaran mo daw siya ng 1 million pesos at higit pa. So doon pa lang talagang maliwanag na talagang desperado ka na makapanira ng ibang tao para sa hangad mong maging presidente sa 2028. Kaso nandito si BP Sara kaya sorry ka na lang. Ngayon eto, ginagawa niya po kasing parang achievement. Oo, ginagawa niyang achievement yung pagsuko. Ulitin ko hindi po nahuli ng PNP si Pastor, hindi po nahuli ni Abalos Loslos,
hindi po nahuli ni Tory Diwata etong si Pastor, kundi sumuko po siya sa ISAP. Sa kasong puro hearsay lang at walang maipakita na sapat na matinding ebidensya laban kay Pastor. Ang masama ho kasi dito, gagamitin mong achievement yung isang lugar na banal, yung isang lugar na spiritual, at puro paglilingkod sa Panginoon Diyos, pagsasalaysay at pagtuturo ng maayos sa mga kabataan, at hindi lang sa kabataan kundi sa pangkalahatan, binaboy nyo at winalangyaan nyo. Tapos may namatay ho dyan. 3 tao po ang namatay dyan. Dalawa, o hindi ako nagkakamali, kundi 2 sa KOJC compound at doon sa mga kapatid nating mga katutubo na ginipit din nila at akala nila nandoon si Pastor Kibuloy nung mga panahon ng siege na panggigipit sa KOJC. Ngayon, nakakabobo kasi biruin mo, gagamitin mong achievement at gagamitin mo sa pamumulitiko mo, sa pangangandidato mo, yung time na pinahirapan yung mga tao doon at may namatay pa. 'Di ba? Tignan niyo yung kawalangyaan. Tignan niyo yung kawalangyaan nitong taong to. So ibig sabihin, masaya siya at proud siya sa ginawa niya kahit may mga namatay doon. Ganon din kay Bongbong Marcos. Proud ba? Proud si Bongbong Marcos, proud yung mga alagad ni Bongbong Marcos, katulad lang niya nila Remulla, Abalos, Marbil, Pajardo, at etong si Kutis Bayag na si Torre. Proud sila na yung tinuturing kasi nila talaga tong the biggest achievement, etong pagkasuko ni Pastor sa ISAP na hindi naman ginawa sa kanila, hindi naman sa kanila sumuko, hindi nga nila nahuli at nandun kami ang mga buhay na testigo na magpapatotoo niya na buong KOJC member. Ngayon, butangin na magiging proud ka na may mga namatay doon, 'di ba? Proud ka na may namamatay? Gago ka ba? Patino ka pa ba? O baka may sakit ka na rin sa utak. Kasi dito sa post hindi ko na ipapakita yung, pakita ko, sige. Pakita natin yung post na yun. Nasaan yun? Ito. Ito yung post. Tingnan na ito. Wait lang. Ayusin lang natin ng bahagya. Iangat lang natin. Ito kasi, itong page na to, palaging itong pinopost yung mga achievement netong ni Risa Ontiveros. Dito, Senator Risa Ontiveros at ang di umano ay insertions niya sa mata ng isang civilian. Ito usapang insertion. 1 vote no sa controversial 2025 budget. Sabi niya rito, lahat ng sinabing insertion na nakapangalan di umano sa kanya ay dumaan sa plenaryo. Meaning hindi patago. Dumaan ito sa transparent na pamamaraan. So ito yung usapan na to, yung about doon sa 3 billion na insertion niya. Ngayon, isa na namang kabubuhan na ginawa mo, di ba dininay mo yan? Nasabi mo, wala akong ganon, period. Tapos ngayon inamin mo rin. Ibig sabihin, totoo talaga yung insertion mo. Totoo talaga yung insertion mo na meron kang 3 billion. 'Di ba? Ang masama niyan, hindi napunta dun sa dapat mapupuntahan yung mga pera na yun, na nabulsa mo lang. Ayan sinabi niya di umano sa kanya dumaan. Sa plenaryo, meaning hindi patago. So ibig sabihin, inaamin niya talaga na siya ay merong insertion na 3 billion. Ba, instant yaman si Mother Instant yaman si ate nga. Sana dati patry-sukol ka na lang naka ano ka na, Fortuner. Ang lupit mo Sana all. Sana all, motherfucker. Sorry. Di ba? Utang ina. Dati, pabilad-bilad ka lang sa kalsada,
Rally kayo ngayon? Instant billionaire ka na, motherfucker. Lupit mo. Tapos eto pa. Sabi niya rito, samantalang, ang ibang senador ay non-transparent. Kaya kaduda-duda. So siniraan niya pa yung mga kapwa niya senador. Ganyan ugali na nila yan eh. Yung mga ganyang estilo na na mahilig i-divert doon sa kabila. Sa ibang tao yung yung mga tawag dito yung mga dapat niyang kaharapin. So kung ano yung estilo ni Tambaluslos ngayon, ganun din sa kanila. Eto pa. Eto basahin natin to. Eto malupit. Sabi niya rito, Siya ang likod sa investigasyon laban kina Kibuloy, Alice Goo, Harry Roque, Cassandra Ong. Mga salot sa lipunan kaya galit na galit ang mga DDS sa kanya. Wow! Wow, ha? Okay, sagutin natin yan. Uubo lang ako. Unang-una, ang KOJC, SMNI, or si Pastor Apollo Kibuloy, hindi mo maituturing yan na salot. Dahil isa yan sa pumuksa sa mga makakaliwa, mga terorista, mga CPP-NPA dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga pinag-iinitan siya ngayon eh. Isa yan sa mga talagang walang hinahangad na kapalit sa pagdating sa tulong. At may ebidensya dyan, maraming ebidensya. Hindi na namin yan maisa-isa at kayo na lang ho bahala ang humusga. Unang-una, kung paglalabanin lang kayo ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador, hindi hamak na mas mananalo sa'yo si Pastor. Itataya ako buhay ko dyan. Wag lang magkaroon ng dayaan, mas iboboto ng taong bayan si Pastor Kibuloy kaysa sa yung hayop ka. Ako may kapagpustahan talaga ako dyan. Walang mangyayaring dayaan. Tumakbong senador si Risa versus Kibuloy. O kahit sa presidente, kahit sa vice president. Takbo kayong dalawa. Tignan natin kung sino mananalo. Kung sino mas mataas ang boto, walang dayaan. Tanggalin si Chairman George Garcia sa COMELEC. Palitan niya ng mga neutral na tao, hindi yung one-sided lang na nakakiling lang sa inyo. Kaya daw galit na galit ang mga didis. Una-una, isa-isay natin ba't kami galit. Oo, galit kami sa'yo. Unang-una, isa ka sa pinaka. Kung sila salot sa paningin mo, ikaw ang pinakasalot. Ikaw ang kapatid ni Judas at ni Balakit. No, ikaw ang babaeng kapatid ni Judas at Balakit sa bansang Pilipinas. Yan ang totoo. Pangalawa, isa kang manggagamit. Na pagkatapos mong gamitin ng mga Duterte para manalo ka sa pagiging senador na ilang ulit ka nang tumakbo at hindi ka manalo-nalo at naisipan mong bumalimbing sa mga Duterte para lang manalo ka, doon kami isa sa mga nagalit. At imbis na tumanaw ka ng utang na loob na wala namang masisita at wala namang masisilip kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, putang na binanatan mo pa sila. Okay naman, walang problema kung may nakikita kang mali, para sa'yo mali, sitayin mo. Open naman ang mga Duterte dyan. Pero yung tipong anak ng teteng kay Martin Romualdez nga ngayon na itinuturong mastermind sa issue ng flood control, wala kang sinasabi, putang ina ka. Tapos sasabihin mo may mali sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pastor. Tsaka ito pa. Simula nung ginipit nyo ang KOJC, simula nung pinris nyo yung account, simula nung pinahirapan nyo ang Kingdom of the Jesus Christ, ang mga miyembro ng KOJC, putang na, daig mo pa ang isang mamamatay tao. Yung pag-freeze ng account sa pamamagitan mo dahil ginipit mo at ikaw ang nagpasimula ng panggigipit kay Pastor, dahil sa ginawa mo, ang daming mga naapektuhan nun. Yung mga pinapaaral ng KOJC, pinapaaral ni Pastor,
yung mga taong umaasa lamang kay pastor, yung mga taong talagang nabubuhay at talagang todo ang tulong ni pastor. Iba't ibang lahi man yan, iba't ibang relihiyon man yan sa bansang Pilipinas. Putang ina ka, ikaw hindi mo magawa yun. At hindi mo magagawa yun kahit kailan dahil kapatid ka ni Judas at ni Balakid. Ikaw ang Balakid at Judas sa ng mga Pilipino. Tandaan mo yan, Risa Ontiveros. Ako hindi ako nagbibiro at never ko itong babawiin. Etong mga sinabi ko kahit ipapatay mo pa akong hayop ka. Wala akong pakialam dyan. Hindi naman sa pariwara ako, no? Pero ako, may isa akong salita kahit ano pa ipagawa, kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko babawiin yung sinabi ko na ikaw ang Judas. Isa ka sa mga demonyo sa bansang Pilipinas. Yung estilo ni Risa Ontiveros, yung ano ngayon yung mga pamamaraan ng mga demonyo na malinis sila, wala silang ginagawang katarantaduhan, mabait sila, mapag-aruga. Puro putangin na sa likod nun, demonyo. Ang mga politikong gagaya ni Risa Ontiveros is iyan ang mga politikong may mga maskara. Na sa likod ng maskara, doon mo makikita yung kademonyohan nila. Totoo yun, real talk tayo dito, no? Tanatangina, may namatay doon sa ginawa nyo sa kingdom of the Jesus. O baka sabihin nyo sa amin, kasalanan ni pastor yun. Hindi siya agad sumuko. Ha? Gago ka ba? Hindi nyo nga muna. Eto na nga lang si alias rin Bakit bumaliktad? Diba nung ginagamit at napapakinabangan nyo siya todo puri kayo sa kanya? Na kesyo totoo yung mga sinasabi niya? Dapat nga, imbestigahan ngayon yan sa Senate, sa Senado Yang ginagawa mo Tapos dito may ano ka pa, may banat ka pa dito sa mga kapwa mo senador na hindi transparent. Punta na kung sa pagiging transparent lang, ikaw ang pinaka-transparent sa kasamaan ng ugali. Punta ang gagawin mo achievement, yung mga buhay na nawala doon, yung mga taong pinahirapan nyo. Tangina, yung pag-freeze nyo lang ng account ng kay OJC, ang dami yung pinahirapan ng mga kabataan doon. Tapos ipamumukha nyo sa amin na sa kapakanan ka ng kabataan at kababaihan, ulul. Pag mga may mga virus talaga pinag-uusapan, kating-kati yung lalamunan ko. Trillanes, De Lima, Marcos Jr., Martin Romualdez, lalo na tong hype na to, only virus talaga. Baka nga ito yung nagpasimula ng COVID sa Pilipinas Kaya wag mong sasabihin na na magtataka ka bakit kami galit sa'yo. Gago ka ba? Kung tayo na pagkatapos mong pakinabangan yung mga tao, wawalang yain mo. So ganyan na ganyan ang nakikita rin natin sa gobyerno at hindi nalalayo. Kung ano yung ginawa ni Risa Ontiveros sa mga Duterte, ganyan na ganyan yung ginagawa ngayon ni Marcos Jr. Na pagkatapos siyang pakinabangan sila pastor, pagkatapos siyang pakinabangan ng boto ng mga Pilipino para makabalik sila ulit bilang leader ng bansang Pilipinas, na dapat ay ayusin na nila yung kanilang apelido na matagal dinura-duraan, sinipa-sipa ng mga hayop na to. Tapos ngayon maano natin sa kanila yung tawag dito, yung puro kasiraan doon sa mga taong tumulong sa kanila, yung mga maririnig mo. So ganyan kasalot, ganyan kadumi ang pagkatao ni Risa Ontiveros. Tsaka ako hindi ako, baka sabihin niyo naninira ako, hindi ako naninira, alam niyo yan. Alam niyo yan. Alam niyo yung yung pagiging ganyan ni Risa Ontiveros. Basta andarin, hindi na ito mananalo. At kaya patuloy nila mapahanggang ngayon na ginigipit pa rin si pastor. Kawawa nga yung tao Parang si Pangulong Duterte lang yan Ilang taon tayong pinagserbisyuhan ng maganda ni Pangulong Duterte. Pero dahil dito sa mga katulad nitong mga tao, yung taong gumawa ng kabutihan sa Pilipinas, naghihirap ngayon. Katulad ni pastor.
na hindi deserve ni pastor na makita mo na nasa kulungan at naghihirap. Na makita mo yung mga miyembro niya, mga kabataan, babae, lalaki, magulang, ate, kuya na naghihirap ngayon dahil sa kagagawan nitong punyetang babaeng to. Hindi kita pinipersonal, pero lahat ng sinabi ko totoo. Ang para kasi sa akin ng salitang pinipersonal, parang alam mo yung medyo ano ako dun eh. Pero lahat ng sinabi ko ay ito ay katotohanan lamang. At yan naman talaga ang totoo. Kahit sa comment section kung saan man na may content ka, ganyan na ganyan ang sasabihin sa'yo ng mga ano. Lagi mong pinamumuka sa mga tao na para ka sa batas ng kabataan, para ka sa batas ng kababaihan. Ay putangin na yung ginawa nyo dun sa KOJC. Yung mga sinaktan nyo dun. Yung bata na inablot-hablot nyo. Yung mga kabataan na pinagsisipan nyo sa mukha kahit nakadapa na. Yung mga tao na nananahimik, puro lang panalangin. At pagsamba sa Panginoon Diyos ang ginagawa nila. Anong ginawa nyo? Tinitirgas nyo sa mukha. Diba? Wala naman sanang masama kung masyado. Kasi sa totoo lang talaga, ito yung hirap sa Pilipinas eh. Kapag nasapawan ng isang personalidad, ang kilalang personalidad, kagaya na lang alam nyo, isa sa mga nakikita kong bukod doon sa hindi pagsunod ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa utos or kagustuhan ni Marcos Jr. na sumanib etong si Pastor Apollo Kibuloy sa administrasyong Marcos at iwanan niya at ilaglag niya ang kanyang kaibigan, lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Nakikita ko dito na isa sa mga dahilan kung bakit ginigipit ang SMNI, KOJC at si Pastor Apollo Kibuloy, dahil talagang sobrang sapaw ni Pastor etong si Marcos Jr. Putang ina, ngayon pa nga lang napatunayan nagkaroon ng lindol sa Cebu. Ang KOJC, ang SMNI tumulong dun. Namigay ng tulong. Hindi po yan sinusumbat ng SMNI Ikinukwento ko lang sa inyo. Tignan nyo, pagdating sa administrasyong Marcos, bebentahan kayo. Bebentahan yung mga kababayan natin ng 20 pesos per kilo ng bigas. Saan ba naman nakakita ng ganun? Diba? At ultimong si Marcos Jr. na nagsabi na kaya palang gawin kung ano yung ginawa ni Pastor sa KOJC compound, Glory Mountain, Prayer Mountain. Hangang-hanga si Marcos nun. Tsaka ito kung talagang masama at ito ulit-ulitin ko sasabihin sa inyo to. Kung talagang masama si Pastor at ito ay walang pakialam sa mga sa kapakanan ng mga kababaihan, kabataan, buta na nag-ibang bansa na to. Iniwan niya doon na mag-sacrifice yung mga miyembro niya. Pero anong ginawa niya? Dahil sobrang naaawa na siya, ayaw nga ng mga miyembro niya na tawag dito na yung nangyaring pagsuko ni Pastor sa ISAP, ayaw ng mga miyembro niya yun. Labag sa kalooban nila kasi handang magpakamatay ang mga KOJC member para lang doon sa matagal nilang binuong pinaghirapang compound na yan. Sasabihin nyo, tingnan mo, hanggang ngayon, nasa na si Amanda? Hindi na rin tinatalakay, asan na ba yun? Yung kaso ni Pastor, may naipakita na ba kayo ebidensya? Wala kayo naipakitang ebidensya, puro lang hearsay. Pero alam naman din namin, darating ang panahon na magiging balang araw, mas triple pa ang kakaharapin nyo. At alam nyo, hindi naman ang Panginoon Diyos sa mga taong mabubuti talaga. At hindi naman din tanga ang mga Pilipino kung sino yung dapat nilang pagkatiwalaan. Hindi ikaw yun tanga. Kaya wag kang mangarap na na mananalo ka sa 2028 election. Putang ina mo, ngayon pa lang. Wawa naman si Risa, natadtad ko tuloy. Naka 25 minutes na ako. Kawawa naman tuloy. Tayo na yung caption kasi, taob mga salot. Putay na, ikaw yung salot ng lipunan
Kayong mga dilawan at mga kakamping yung mga salot ng lipunan, gago. Mga satanismo. Okay, dito tayo. Dito tayo ho eto nga yung sakit ni Marcos Jr. Unahin muna natin dito. Mula Malaysia patungong South Korea, hindi lang regional diplomacy ang dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi mensahe rin ng reforma. Bago bumiyahe, iniatas ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang pagbabawas ng gastusin sa mga proyekto bilang hakbang laban sa korupsyon. Si Creslin Catarong para sa balita. Naglabas ng panibagong utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masiguro ang tapat at epektibong paggamit ng pondo ng bayan. Hindi lang ang Department of Public Works and Highways, kundi lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kailangang bawasan ang gastos sa mga proyekto upang maiwasan ang overpricing at katiwalian. Ayon sa Pangulo, layunin ng direktibang ito na tiyakin na bawat piso ay mapupunta sa mga proyektong tunay na kapaki-pakinabang sa taong bayan. So, alongside our efforts to strengthen the Philippines' regional foothold and attract investment. Ay, pagsalita no? Word. Puta na kasi, yung pulburon kasi, sinisinghot yan, hindi yan ginunguya. Wala na nga akong boses Hayop talaga. Continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Ipinaliwanag ng Pangulo na saklaw ng pagtitipid ang mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng farm-to-market roads, irigasyon, silid-aralan at ospital para sa 2026. Wow! Ang mga matitipid dito ay ilalaan naman sa mga programang panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at pagkain. It will not be limited to the public works, but we shall be the norm across all of government. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing we can will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Dagdag pa ng Pangulo, kabilang sa mga dapat sumunod sa bagong sistema ng presyuhan ay ang DepEd, DA, DILG, DOH, DOTR at NIA. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. Kasunod ng ASEAN Summit sa Malaysia, lumipad ang Pangulo patungong South Korea para sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Marcos Jr. sa mga foreign investors na bukas at handa ang Pilipinas para sa mas malalim na kooperasyong pang-ekonomiya. I want to use this moment to reaffirm a core truth to the international business community. The Philippines is not merely ready. We are reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Inaasahan din ng Pangulo na makipagkita sa Filipino community sa Busan habang pansamantalang mangunguna sa bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa Diyos at Tangina, no? Ang lapit ni ang lapit ng Pangulo ng Pilipinas. Kung papakinggan mo si Marcos at kakalimutan mo yung mga nangyayari ngayon, putan mapapaniwala ka talaga Kung ngayon mo lang makikilala tong tao na ito, mapapaniwala ka Pero kung ikaw ay lihitimong Pilipino at updated ka sa nangyayari sa buong Pilipinas, putay na matatawa ka na lang Parang mapapaisip ko na ang lala mo. May sakit ka ba sa utak? Eto. Ito yung sinasabi kong malubha na po ang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito, panoorin natin. Kilala natin sila at makukulong sila. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga patuloy na nag-aagam-agam sa kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon. Para bigyan ng mukha ang balita. Para bigyan ng mukha. Bigyan mo na ng mukha. Bigyan mo na ng mukha para para kita talaga. Kung sino sila. Tignan niyo yung pagiging, tignan niyo kung gaano na lumalala ang sakit ni Bongbong Marcos. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Wow! At ang kanilang mga ninanang
ay ipalugsok yan. Uy! Uy! Sagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nababagalan sa aksyon ng pamahalaan sa usapin ng korupsyon, partikular na sa flood control projects. Sa pagharap ng Pangulo sa kapihan kasama ang media sa Kuala Lumpur, Malaysia, iginiit niyang hindi na politika ang pinag-uusapan dito, kundi legalidad. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi magandang pag-handle ng ebidensya. That would be much worse result. Kaya natin sabihin niyo sa pulis, takipin niyo na yan. Basta ikulong yun. Wala na. Ano mangyayari nun? Sira yung task natin. And you're gonna charge us. Again, there is Parang tubig ba yan, ipunin, tas gamitin sa tagtuyot? Aminado naman si PBBM na mabusisi ang proseso. By preliminary investigation, mangangalap ng ebidensya at dapat may karampatang utos para maiwasan ang pagtatago ng mga dapat sumagot. Pero dapat daw pagdaanan ang lahat ng ito para sigurado. Isa lang ang chance na we cannot waste that opportunity. Do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? Naniniwala rin si PBBM na hindi makaapekto sa kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang planong i-livestream ang kanilang mga pagdinig. Katunayan, kung matatandaan, siya pa mismo ang nagsabing gusto niyang maging transparent ang lahat. Pero I have an opinion, of course, but talagang makita Yan na, magchachapi na. The government hindi nakikialam dyan. mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po. Tangina, no? Tingnan nyo kung gaano na ho kalala si Marcos Jr. Sabi niya, titiyakin na umuusad ang investigasyon sa flood control scam. At kilala na natin sila. Titiyakin? Yung pinsan mo nga, hindi mo matiyak na siya ang mastermind ng nakawan dyan. Tapos ngayon titiyakin. Kaya ito yung sinasabing sakit na malala na ni Marcos Jr. na ubod ng sinungaling at ubod ng pagiging diversional master tactic. Utang ina, binubulag mo yung utak ng mga Pilipino na pananagutin mo, ganyan-ganyan po tayo na naitakas na nga ni Saldi ko yung pera niya sa ibang bansa Naitakas na nga ni Saldi ko yung mga eroplano niya sa ibang bansa. Tapos ganyan titiyakin. Yung pinsan mo nga, hindi kinasuhan ng ICI. Diba? Sino nagbuo nun? Ikaw. So, ibig sabihin lang nun, kung si Martin Romualdez ang itinuturong mastermind sa flood control scandal na yan, at ikaw ang nagbuo ng ICI, sa madaling salita, kaya mo binuo ang ICI para protektahan yung pinsan mo. Yun. Ugok. O, eto pa, isang sakit mo. Ito pa yung isang pasakit na malala ni Marcos Jr. Papakita ko sa inyo. Ito pa. Yan, hindi yan. Hindi yan. Asan yan? Dito ko hanapin, ha? Mukhang hindi ko ata na-save. Asan na yan? Ito pa yung isang malalang sakit ni Marcos Jr. na sobrang lala, na hindi magamot-gamot. Talagang parang panghabang buhay niya ng sakit na madadala. Mukhang hindi ko pa ata na-send dito sa pero isisend natin yan ng mabilisan lang. Saglit lang. At ito, nagmamadali pa. Saan na ba yan? Madali kasi ako Tingnan natin, ha. Wait lang, ha. Ito. Saan na ba yung na yan? Hindi ko na makita. Mukhang nabura ko ata. Yung na yan, yung ito ba yun? Tingnan ko nga kung ito yun, kung ito yung sinend ko na yun. Kung ako ba, may iba yung nasend ko nga. Mukhang narambo na yung ko. Puta na, mukhang minumulto na ako, Hindi kaya ito yun. Tingnan natin, ha. Ito pa yung pinakamalalang wala, hindi ko na makita.
Kaya mo na. Ito, no? Oo. So ngayon ay ang pinakamalalang sakit ni Marcos Jr. ay yung yung paglaki ng utang ng gobyerno ngayon. Oo, yung paglaki ng utang ng gobyerno at biruin mo, umakyat na po sa nung September ay umakyat na po sa 17.456 kung di ako nagkakamali yung utang ng Pilipinas. So ganyan na po kalala ang administrasyong Marcos Jr. na talagang sobra-sobra na talagang kapag hindi po nasolusyonan talagang lulubog. At kapag pinatagal pa ng pinatagal na paupuin itong si Marcos Jr. at baka mag-extend pa to, no? Baka magkaroon ng martial law at i-extend niya yung termino niya, talagang mapupunta na ho tayo sa kangkungan nito. Biruin nyo ho at sa loob ng 3 years, meron na ho siyang halos papunta na po sa 6 trillion na utang. 3 years. So ibig sabihin, kung i-extend pa ng 3 years, sa darating na 2028, 2027, anak ng teteng, magkakaroon ho tayo ng additional 6 trillion na utang ng Pilipinas. Ganyang kalala ang sakit ni Marcos Jr. Ang tindi. Grabe, no? Tapos, ang nangyayari, utang ng utang ang Pilipinas, wala naman nangyaring proyekto. Ang yumayaman, Pilipinas, hindi yumayaman ng Pilipinas, yumayaman yung mga kurakot sa Pilipinas. Kagaya ng pinsan ni Marcos Jr. na si Martin Romualdez. Tapos sasabihin mo, titiyakin, kilala na naman natin sila, kung sino-sino yun sila, kakasuhan sila. Giniloko mo sarili mo? Hindi nga kinasuhan na ICI si Martin Romualdez Hindi na nga natin alam kung nasan si Martin Romualdez ngayon. Si Saldi ko nga, hindi nyo mapauwi. Tapos pananagutin. Kaya sabay-sabay ho tayong manalangin na yung sakit ni Marcos Jr. ay gumaling na. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa karamdaman ni Marcos Jr. na palala na ng palala? I-comment nyo lang po dyan sa baba at dito sa mga binitawang, sa mga palaging propaganda ni Risa Ontiveros. Ano pong masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at paki-like and share na rin ng video na to at pakisuportahan na rin po ang SMNI DCIR 1026. Siyempre, ang aking mga kasamaan sa Banateros Brothers na sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ and Sir Jack at sila PH Update and Don Mar TV at sa iba pang mga DDS vlogger. At ayun, at samahan nyo na rin kami na patuloy pa rin manalangin na makalaya na etong si Pastor Apollo Kibuloy at etong si Pangulong Duterte. At ako'y nagpapasalamat din ho sa inyo dahil sa walang humpay nyo na suporta sa Banateros Brothers, SMNI at syempre sa pamilyang Duterte. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.